Programang ito ay inihahatid ng mga sumusunod: Sun Cellular at Smart. Stay connected. Stay updated. Dream Favor Travel and Tours. Experience your dream tour. Travel with us. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. The Buwak Hotel. Your hotel in Marinduque. Relaxing comfort like home. Villa Atelana Resort. Your resort accommodation in Maniwaya Island. Marinduqueño Association of the Capital Area, an organization of Marinduqueños in Maryland, USA. At Solomon's Bakery, kasama mo mula noon hanggang ngayon. Ako po si Jovelyn De Los Santos Sintay from Bulyasmin, Buwak, Marinduque. Nag-umpisa po ako minom ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix last September. That time po nakakaramdam po ako ng sakit sa dibdib, hindi po ako makatulog ng maayos. Tuwing 12 midnight po nagigising ako, hindi na po ako makatulog hanggang umaga. Nung nag-umpisa po ako minom ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, naging okay po yung pagtulog ko. Tapos yung paninikip po ng dibdib ko, unti-unting na po siyang nawawala. Then po yung mga konti-konting varicose sa katawan ko, napansin ko po siya na habang umiinom po ako ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, nawawala po siya, bali nagpe-faded po siya. Tapos po, ang kagandahan po dito sa Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, ano po siya, sugar-free po siya. Ang nagbibigay po sa kanya ng tamis is yung stevia po. Kaya doon po sa mga katulad ko na hindi makatulog, tapos po medyo may nararamdaman sa katawan, may naninikip ang dibdib, may diabetes, meron pong ulcer, nire-recommend ko po ang Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Makakatulong po ito ng malaki sa inyo. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix, all natural ingredients. Rich in malunggay, mangosteen, guyabano, barley grass, and agaricus mushroom. No sugar added. Available in selected drugstores and groceries nationwide. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix ay mabibili rin sa mga piling tindahan sa Marinduque. Tumawag lamang sa 0908-911-9411 o kaya ay sa 0966-887-3588. Bakit bang bumabala? Kidayang iyong mundo ginagalawan. Ang buhay ay sadyang ganyan, suliran, hindi mapigilan. Itanim mo lang sa iyong pusong kaya mo yan. Pagkabigo, talinda. Indeed, kayang-kaya ng bawat Marinduqueño na labanan ang pinsalang dulot ng bagyo. Isang magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayang Marinduqueño. Ako po si Romeo Mataak Jr., ang inyong kababayan online. At live na live po kita mula dito sa Marinduque News. Umantabay po kayo mga kababayan sapagkat mamaya po ay makakapanayam natin ang tatlong mayor ng bayan o ang tatlong mayor sa ating lalawigan. Si Mayor Army de la Cruz Carrion ng bayan ng Buwak. Gayun din si Mayor Tonton Uy ng bayan ng Santa Cruz.
At ang mayor po ng bayan ng Gasan na si Mayor Vicky Lim ay makakapanayam din po natin mamaya. At ngayon po ay araw ng Miyerkules, A4 sa buwan ng Disyembre. Isang araw makalipas manalasa ang bagyong Tisoy sa ating lalawigan. Ating alamin ang mga ginagawang aksyon ng ating mga lingkod bayan upang punuan ang pangangailangan ng ating mga kababayang Marinduqueño. At ako po si Romeo Mataak Jr. mula po naman dito sa Marinduque News. 21 days na lamang kabayan bago sumapit ang Kapaskuhan. Pero kagaya po nung 2016, nang ang bagyong Nina naman po ay manalasarin sa ating lalawigan after Christmas. Natatandaan ko, December 26 rin po yun. At makalipas po ang 3 taon, ay muli na naman pong naranasan ng ating lalawigan ang hagupit ng kalikasan. Kaya naman, batiin natin ang ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kababayan sa Metro at Mega Manila. Gayun din sa ating mga kababayan sa 6 na bayan ng Marinduque. Unahin natin ang bayan ng Buwak, ang bayan ng Torrijos, ang bayan ng ang bayan ng Gasan, ang bayan ng Mugpog, gayon din ang bayan ng Buena Vista at ang bayan ng Torrijos, kung saan ang bagyo po na si Tisoy ay naglandfall sa kanyang 3 beses na pagkakataon. Gayun din sa lahat ng ating mga kababayan na nanunood sa labas ng Pilipinas, nasa iba't ibang panig ng mundo, isang magandang gabi po sa inyo, kabayan. Ibahagi lamang po itong ating live streaming, kabayan, sapagkat mamaya po ay nakaantabay na ang ating mga butihing mayor upang maghatid po sa inyo direktamente ng kanila pong mga ginagawang monitoring at assessment sa kanila naman pong mga bayan na nasasakupan. Kapalaran, ika'y hindi tatalikuran ng ating Ama na siyang lumikha. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. At nasa linya po ng telepono ang mayor po. Unahin na po natin ang mayor ng bayan ng Gasan. Walang iba po kundi si Mayor Victoria Lim. Mayor Lim, isang magandang gabi po sa inyo. Kumusta po kayo? Welcome po sa Marinduque News. Well, okay lang. Okay, medyo busy-busy. Siyempre, galing tayo sa malaking at saka malakas na typhoon, Tisoy. Ano ba si Tisoy? Nagpakagwapo-gwapo yata. Okay. Mayor, as we speak, kumusta po ang panahon dyan sa bayan ng Gasan? Today, wala na. Medyo umaraw na at gumanda ang panahon. Pero yesterday, siyempre, for 2 days, masyadong malakas. Talagang hinagupit tayo. Opo. Maraming Mayor, damage. Mayor, Okay. kumusta po yung panahon o yung sitwasyon po kahapon nung nananalasa po ang bagyong Tisoy dyan po sa bayan ng Gasan? Ay, sobrang malakas. Talagang sa pakiwari ko, ito ang pinakamalakas na dumaan sa Gasan. Kasi dati-dati yung mga malakas na bagyo, hindi naman sobrang malaki ang damage. Pero kasi napakababa at ang hangin niya ay talagang may sipol. Sobra. Parang may sirena.
Oo, talaga naman. Kaya pati itong munisipyo, yung aming malaking glass dito sa harapan, talagang bumigay. Tumila po, nabasag. Bumaha tuloy ang buong opisina ko sa lakas. Tapos marami talagang nasira ng mga bahay. Marami ang total damage at partial damage. Mayor, meron na po kayong assessment kung gaano po kalaki at how much yung total damages po na nangyari dyan sa Bayan ng Gasan? Well, kasi yung iba hindi pa talaga nakakapag-comply, nakakapag-submit kasi umikot nga ako, ay ang iniintindi nila ay yung kanilang tirahan na mga na-damage, wala silang mga damit, nabasa lahat, yung kanilang mga bahay ay wasak. Siyempre, inaayos muna nila saan sila tutulog at saan sila kukuha ng mga damit na bibisin. Kaya marami na rin namang nakasubmit dahil yung iba ipinadala-padala na lang. As of kaninang umaga, ang total damage ay mga 385 na ang mga total damage. At ang partial damage ay nasa 4,300 na. Medyo malaki-laki na po, Mayor. Ano po? Sobrang laki. Kulang pa yan. Marami pang hindi, yung mga nasa bundok kasi, impossible ang kanilang kalsada. Kasi nagkaroon ng landslide, natabunan yung kanilang kalye, ay parang ngayong hapon lang, katulad ng sa Kabugaw, going to Kabugaw, Tapuyan, ay parang tanghali na kanina, napuntahan ng provincial, kaya kanina naayos ng partial. May nakadaan naman na. Pero yung sa Tabyunan, wala pa, hindi pa na aayos as of kaninang hapon. Kaya nag-ikot-ikot nga ako at nagbisita ng mga barangay, ay nakita ko yung kanilang mga problema. Ang banana, 100%. Talagang lagas lahat. Walang isang nakatayo. Pati sa mga farm ko, wala talaga. Marami din ang nyog. Talagang sa agriculture, ay meron ding report ang aking MAU at kinukumpleto pa lang niya at hindi nga mabisita, hindi kami maka 100% ng data kasi yung iba hindi man pamaabot ng sasakyan. Pero ang dami-dami na talagang damage. Nakakalungkot naman pong marinig na ang isa sa mga pangunahin o mga nagsuffer dito po sa Bagyong Tisoy ay ang ating ang agrikultura. Ay talagang nakakaawa kasi alam mo, ay yung farm ko lang. Ngayon pa lang sana makaka-recover yung mga saging ko. Ay wala, nawasak lahat. Ang dami kong banana plants ay wala na. Na pati ang mga nyog, talagang masyadong maraming tulay ang sira na hindi ko maintindihan kung paanong maaayos agad ito. Kawawa nga yung mga nasa interior na walang kaya nag-report naman na ako sa district engineer at saka kay governor na kanina ay nag-ikot din si governor kasama lahat ng kanyang mga bukal at saka engineer. Kaya na i-relay ko rin sa kanya nung dumalaw siya sa office ko kasi talagang napakahirap tapos mahirap ding iwanan ang opisina ko ng matagal kasi ang daming tao. Naku, puro problema, puro reklamo, puro ganito, ganyan. Nakaka-tension talaga pero wala kang magawa. Kailangan ay intindihin natin lahat ng kanilang mga problema. Tapos hanggang ngayon, punong-puno ang munisipyo namin ng mga taong nagcha-charge ng cellphone. Kasi siyempre, may genset kami, ay hindi ko alam hanggang kailan ba walang kuryente. Kasi yung ibang kalsada kasi, ay tinamaan din yung mga wiring ng kuryente dahil yung mga puno ay nakabagsak sa kanilang wire. Kaya alam ko na talagang mahihirapan din kaagad maibalik ang supply ng kuryente. Kaya
Mayor, nabanggit mo po kanina na may mga daan na hindi pa po passable. Dito po sa National Road natin, kumusta po ang mga daan? Lahat po baga ay passable na? Ang National Road is okay. Walang problema na. Madaling na-clear kasi yung MDRRM ko ay problema nga namin. Walang power so. Mabuti nga may malaki akong power so. Yung muna ang pinagamit ko. Kaya naku kami dito 2 araw ako maghapon hanggang gabi. Hanggang ngayon nandito pa ako sa opisina. Ay yung mga ibang office mate ko at department head ko dito na natulog ng isang gabi. Pati driver ay talagang naka-red alert kami lahat. Yun ang problema kasi talagang pag hindi mo binantayan, hindi mo alam kung saan ka pupulutin din ay talagang ang lahat ng mga bubong nagliparan. Yung aming mga flood control nawasak. Nireport ko nga kay DE para mapatingnan niya kasi gawa din yun ng DPWH ay sa lakas ng tubig, yung bigla bang daan, yung bugalwak ng tubig aling sa bundok, ay talagang wasak yung aming flood control. Ay, 2 river, yung river dito galing sa Tigyon, dyan sa Maybili, yung likod ng aming police station, yun, talagang malaki ang damage. Saka dito sa Matgasan, Barangay 3, yan, ang dami ding damage ng flood control. Kaya talagang napakalaking damage dito. Mayor, meron pa po baga kitang mga evacuees sa inyo pong mga evacuation center? Ay kanina, nagsiuwi na yung iba at nabigyan naman na lahat ng mga rasyon, yung ibang nakapagpalista kaagad. Kasi siyempre yung ating MSWDO at saka MDRRM ay meron silang mga patakaran dyan na kailangan yung mga sa preparedness ay ilista agad yung mga places ng evacuees, key private na bahay o key sa barangay para alam nila kung sino-sino ang babagsakan agad ng rasyon ng pagkain. May mga policies naman at yun naman ay natugunan lahat. Pero talagang sa dami ay talagang kulang. Kaya hanggang ngayon, hanggang kanina, nagpo-purchase kami sa NFA ng bigas. Hindi naman allowed na ikaw ay mag-purchase ng komersyal. Talagang sa NFA lang talaga dapat at saka mga dilata, yan, nagpo-purchase din kami. Kaya marami tayong na ibigay din sa preparedness at saka sa ating after. Kasi kulang at kulang. Marami pa rin nangangailangan ng pagkain dahil wala silang pagkain. Ang lahat ng kanilang tanim ay talagang wala, nalunod, nakakalungkot. Yung ibang farmer, wala nang maani. Mayor, kumusta naman po? Meron po kaming report kahapon regarding po dun sa ating isang casualty na tinamaan ng puno ng niyog? Oo, kasi yun ay medyo PWD. PWD siya ay siguro, di natin alam, baka sa typhoon, medyo lumabas ng bahay, takot ay nakita siya ay nakadagan na yung puno ng niyog sa kanya. Kaya patay siya instant. Mayor, maliban po doon, meron pa po tayong mga reported casualty so far? Isang victim lang na yung 18-year-old na bata ay tumatawid dyan sa Pinggan, dun sa National Road, ay tinamaan nung lumipad yata na dun sa widening ba. Ayun, ay nasa ospital at dadali naman sa Lucena kasi ipapa-CT scan yung kanyang ulo. Maliban doon ay wala naman kaming casualty na patay. Victim pa lang ng accident itong isang bata. So maliban doon, wala akong alam at wala ding report sa amin. Na, Mayor, oo. Nabanggit niyo po kanina. Oo. Opo. Go ahead po. Yung isang namatay na matanda, ayun pala naman ay talagang may sakit na. Oo. Diyan sa taga diyan sa Banuyo. Ay namatay siya dahil sa talagang bedridden na. Hindi naman typhoon related. Okay?
Apo. Mayor, nabanggit niyo po kanina na nagkakaroon ng kakulangan sa pagkain ang ilan sa ating mga kababayan. Siguro maganda rin po itong pagkakataon upang manawagan tayo sa ating mga kababayan na may mga ginintuang puso na magpaabot po ng tulong. Ay nako, sana nga magkaroon ng talagang voluntary help. Pero kuminsan, alam mo, in time of calamity, lahat sila ay bihira ang talagang magkakaroon ng kusang loob na magbigay. Siguro, yung mga nandito talagang hindi natin pwedeng maasahan dahil sila mismo ay nangangailangan. Pero baka yung nasa ibang lugar na hindi na apektuhan ng typhoon ng mga kababayan natin, baka naman sila ay magkaroon ng voluntary sharing of their blessing na hindi lang sa pagkain. Kasi yung iba, mga gamit sa bahay, mga damit, yung iba nga, lumipad yung refrigerator sa lakas. Grabe, ang lakas ano po, Mayor. Pero yung refrigerator na nabuhat ng hangin, nailipad kung saan natapon ay wasak. Sobrang lakas po talaga, Mayor. Mayor, inaasahan po ba natin ang pagdedeklara po ng state of calamity sa bayan po ng Gasan? Ay oo, kahapon pa. Kaya lang, ay di ang SB ay tumuro pa, mapo-formalize. Kaya kahapon pa, tinawagan ko si Governor na kailangan i-declare na rin buong province state of calamity. So bawat bayan, palagay ko, nag-declare na. Kami kahapon kasi, yun pala ay after we all have it formalized by the SB, saka naman ang province mag-a-action based on the recommendation ng bawat bayan. So kami, kahapon pa, on our own, nag-declare na kami kasi talagang mahirap eh. Hindi ka papayagang makapurchase ng mga goods unless naka-declare ka ng state of calamity. So, Mayor, kagaya po nung ginawa ng Bayan ng Buwak, naglabas po sila kanina ng resolution. Sa inyo po baga dyan sa Bayan ng Gasan, meron na pong nilabas na resolution ang Sangguniang Pambayan? Tomorrow pa lang, nagawa na namin, pero tomorrow pa lang ang session ng Sangguniang Bayan. Tomorrow morning. Kaya nandun, forward na namin. Okay. Mayor, meron pa po kayong gustong mensahe na ipaabot sa inyo pong mga constituents, sa ating mga kababayan sa Bayan ng Gasan, gayon din sa ating gobernador at sa ating pong national government? Well, ang masabi ko lang ay in time of calamity, sana naman ang lahat ng mga kababayan ko dito sa Bayan ng Gasan ay maunawaan na lahat naman tayo, hindi natin inaasahan na ganito talaga magiging kalakas. Alam natin na malakas pero hindi natin akalain na sobrang lakas na napakababa na lahat ay talagang affected. Kaya ang hinihiling ko lang at naman kasamahan ko dito sa MDRRM, MSWDO at lahat ng concerned department heads at ang mga kasamahan ko, staff ng Office of the Mayor, na sana ay medyo pagpasensyahan na tayo ay talagang sa dami baga naman ng victim at nangangailangan ng pagkain. Ginagawa po natin ng paraan na lahat ay mabigyan ng tulong at masolusyonan. Kaya wag sana mag-alala mga kababayan natin, hindi natin kayang pabayaan. Kahit nga personal kong tulong, ako na mismo gumagastos. Basta lamang tayo makatulong. At alam ko naman na si Governor Presley Velasco ay talagang gumagawa din ng lahat ng kanyang makakaya. Kaya nga nagulat din ako at kanina biglang pumunta sa rito sa opisina ko at dumalaw sa mga barangay pala kasama ang lahat halos ng kanyang mga bukal, membro ng Sangguniang Panlalawigan at ang ibang opisyal ng Kapitulyo. At yan po'y napakagandang pagpapakita ng concern sa mga kababayan sa oras ng kalamidad. At yan po ay talagang hinahangaan ko rin na ang mga nasa panlalawigan ay na mga opisyal ay hindi rin nagpapabaya sa kanilang tungkulin at nagkakaisa pagdating sa pagtugon at pagbisita sa mga nangangailangang na biktima ng Typhoon Tisoy. At ako rin po ay taus-pusong nagpapasalamat
sa lahat ng mga kasamahan ko dito, empleyado ng munisipyo na hindi natulog. Nakasama ko na kahit na sa kanilang bahay ay mayroong mga sira din, ay sila po ay hindi nakakalimot na bumalik-balik agad dito sa munisipyo para mas matugunan ang pangangailangan ng bayan at ng mga kababayan. At kami po lahat dito ay talagang hindi pwedeng magpabaya. Kaya yun po ang aking pakiusap sa kanila. In time of calamity, huwag isipin ang pansarili muna. Kailangan matapos tingnan ang problema ng pamilya, balik agad dito sa munisipyo dahil ito'y kalamidad. Hindi tayo pwedeng magpabaya. Ang mga tao na nasa serbisyo ng gobyerno ay ang una na iisipin ay ang tungkulin at ang kanilang obligasyon bilang isang government official or employee. Sabi ko nga po, lahat tayo ng mga nasa gobyerno ay dapat isaisip na yan ang ating pinanggap na trabaho. Isaisip natin na una sa lahat ay ang pagtugon at ang ating pagtalima bilang isang mabuting kawani ng gobyerno ay una muna sa lahat ang para sa bayan at ang sa ating kababayan. Tama po ba? Tamang-tama po, Mayora. Maraming salamat po, Mayora, sa pagpapaunlak po ng panayam at sigurado pong matutuwa si Uncle June sapagkat nakarinig po kami ngayon ng impormasyon direktamente mula po sa inyo. Nako, ako'y nagpapasalamat kay June at siya ay talagang nag-text agad sa akin at nangumusta. Hindi ko pa nga siya nasasagot. Ikaw na ang bahalang magsabi kasi busy, ang daming tumatawag, ang daming nagtitext. Talagang hindi ko na maintindihan. Kasi alam mo, ay talagang ang aking cellphone ay apat na cellphone lahat. Tumutunog lahat, maraming nagtitext. Kaya kuminsan, pinapasa ko na lang sa aking kasama rito, mga staff ko dito sa OM, na kayo na magsagot-sagot dahil ang busy kong mga papeles, ang daming pinipirmahan. Naku, thank you very much ha. Maraming salamat po, Mayora, sa inyo pong binigay na update at patuloy po kaming makikibalita sa inyo at dalangin po namin ang agarang kaayusan ng bayan ng Gasan. Maraming salamat po. At iyan po si Mayor Victoria Lim, ang mayor po ng bayan ng Gasan. Samantala, magabalik po kita makalipas lamang ang ilang paalaala. Ang programang ito ay inihahatid ng mga sumusunod: Sun Cellular at Smart. Stay connected. Stay updated. Dream Favor Travel and Tours. Experience your dream tour. Travel with us. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. The Buwak Hotel. Your hotel in Marinduque. Relaxing comfort like home. Villa Atelana Resort. Your resort accommodation in Maniwaya Island. Marinduqueño Association of the Capital Area. An organization of Marinduqueños in Maryland, USA. At Solomon's Bakery. Kasama mo mula noon hanggang ngayon.
Mayora, patuloy po kita at muli po kitang nagabalik dito sa ating programa at naka-standby po sa linya ang butihing ng mayor at ina po ng bayan ng Buwak. Walang iba po kundi si Mayor Army Carion. Magandang gabi po, Mayor Army. Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi po sa lahat. Mayor, as we speak, kumusta po ang panahon ngayon natin sa bayan ng Buwak? Sa panahon naman po at wala na po ang ating bagyong si Tisoy. Ayos na. Ang kuryente naman po ay halos dito po sa buong bayan ay mayroon na. Pero po sa iba mga barangay ay brown out pa din, ano? Pero most of the poblasyon meron na po kuryente. Ay ang saya naman po at nakakatuwa naman pong malaman, Mayora, na meron na po palang kuryente sa bayan ng Buwak. Yeah, sa poblasyon po, most po, halos sa poblasyon meron na. Pero pagdating po sa medyo malalayong barangay, meron pa pong kuryente. Mayora, nag-ikot na po baga kayo sa inyong mga constituent, lalo na po yung ating mga kababayan na sa medyo barangay na mga bulubundukin? Nag-ikot ako araw ng cities nung Ados, December 2, nang siya po, nung ako mate, hapon, nag-ikot ako, ang pinuntan yung po kamalang barangay ng Buwak. Opo, Mayora, medyo nagkakaroon lamang po kita ng problema sa ating communication. Opo. Sige po, go ahead po. Hello, napuputol po kayo. Sige po, go ahead po, Mayor. Hello. Yes, Mayor, go ahead po kayo. Okay, balikan natin na si Mayora. Tawagan lamang natin ulit dahil medyo nagkakaroon tayo ng technical problem. Hello. Okay. Go ahead. Muli po nagbabalik si Mayora. Hello, Mayora. Opo. Opo. Mayora, kumusta na po ngayon ang lagay ng atin pong mga kababayan sa bayan ng Buwak? Actually, ang lagay po ng ating mga kababayan, yung mga evacuees po ay wala na. Sila po ay pumunta na sa kanya-kanyang bahay at kami naman po ay nag-release din po ng mga relief goods. Katulad po ng bigas, mga canned goods at saka po ang kanilang mga banig at kumot nung time po nung sila ay nasa evacuation area. Kaya most of aming mga barangay na almost 61 days po ang affected, ano? Lahat po ito ay halos nabigyan na rin po namin ng relief goods. Ilan na lamang po ang hindi mga nakakakuha. Mayora, nabasa ko po yung resolution kanina ng Sangguniang Pambayan at umabot po sa 198 million yung partial damage po sa sa bayan po ng Buwak. Mayora, alin po yung pinaka naapektuhan? Aling sektor po yung pinaka naapektuhan? Actually po, ang pinakamalaking sektor po na naapektuhan ay ang agriculture. Kung maiikutan po ninyo ang buong bayan ng Buwak na may taniman, lalong-lalo na po ay pagdating po sa mga saging, lahat halos ng aming mga crops ay talaga pong sira. Aming palayan, ito po ay talagang sobrang nakakalungkot po. Kung titingnan nyo, kasi po kami po, ang kasama ko po ang aking vice mayor at ang aking lahat po ng sanggunian na umikot po kami. Umikot po kami halos ilang barangay. Yung pong ating mga coconut, mung beans, kasaba, banana, livestock, poultry, fishery, and other crops. Talaga pong sobra ang damage. Sobra-sobra po. Baka po sa mga susunod na buwan ay mahihirapan po talaga, lalong-lalo na po sa mga pananim. Mayora, kanina po ay nagdeklara na nga po kayo ng state of calamity at natutuwa po yung ating mga kababayan sapagkat isa po ang bayan ng Buwak
na pinakaunang nagdeklara nito at ibig sabihin lamang po, Mayora, ay napakabilis po ng assessment na ginawa ng inyong opisina at kaisa po ng Sangguniang Pambayan. Mayora, maaari niyo po bagang i-share yung inyo pong ginawang assessment sa inyo pong bayan? Actually po, di po ba bago po dumating ang bagyo, kami po ay naghanda na, no? Kami po ay ako po ay dumating ng ados ng ng umaga, no, from China. Galing po ako kasi ng China. Oo, kasama ko po ang ating gobernador at vice governor para naman po sa ating sister province, no. Well, pagdating ko po, umuwi lamang po ako sandali sa aking bahay at ako rin po ay tumuloy na papuntang Talaw-Talaw. At kasi nga po, ako po ay may communication, maski po ako nasa China, ay may komunikasyon po ako dito po sa munisipyo, sa ating vice mayor. Nalalaman ko po kung ano po ang nangyayari. Actually po, lahat po ng activities na gagawin sana po namin from December 1 to December 8, ay cancel po lahat ito. Dahil nga po sa naadyang bagyo na si Tisoy. Kaya ito po, ang lahat ng ito ay kinancel namin lahat. Kaya pinaghandaan po naming maigi kung ano po ang dapat naming gawin sa lahat po ng mga evacuation area, katulad po ng eskwelahan, katulad din po ng mga barangay na lahat po ng mga bahay na pwede po silang tumuloy. Yun po ang aming mga ginawa. At ganun din po bilang isang ina, no? Kung ano po ang mga pangangailangan at ng aking mga kababayan, katulad po ng bigas, mga canned goods, lahat po ito ay pinatuunan namin. Wala pa po ang ganung kalakas na bagyo, kami po ay bumili na para po sa relief goods. Nakita ko, Mayora, yung mga larawan kung saan kayo po personal ang nagdala noon pong mga relief goods sa atin pong mga constituent. Opo. Ako Mayora, po at ang aking pong mga konsihal at ang aming vice mayor ay kami po ang mismo ang nagdadala sa kanila. Inabot na rin po kami nung isang araw, that is kagabi. Alas 11 na po kami ng gabi, galing po kami ng Duyay at Tugos sa layo po. At kasi nga po wala pong contact, no? Wala po tayong kuryente, hindi po sila, syempre po wala pong mga kumbaga, walang mga power yung kanilang mga telepono. Kaya po kami nagbaka sakali na yung ating mga kababayan baka naman po ay wala nang kakainin. Kaya mismo kami po ang nagdala. Kami po mismo ang nagpunta sa kanila. Kaya mabuti nga po at nakapagdala kami kahit konting pagkain dahil wala rin po silang mabilan at wala rin pong makain. Mayora, nabanggit niyo po yung pagtungo po o pagpunta niyo po sa Duyay, sa Tugos, sa mga barangay na ito. Kumusta po ang ating mga kakalsadahan, Mayora? Passable na po baga sa mga oras po na ito? Actually, nung gabi po na yun, passable naman po nung gabi nung kami pumunta po kami ng ados, no? Ados ng gabi at atres. Pero sa ngayon po, sa pag-ikot namin ngayon, sa pag-ikot po namin dito po sa Bantay, Gumaymayan, Balimbing, ano pa ba ito? Ugbak, Puyog. Ang Puyog po, hindi po pwedeng daanan. Kasi talagang mataas pa po ang tubig sa ating river. Pero the rest po, madadaanan naman po. At meron pong mga konting mga nakabagsak na kahoy, pero kami naman po ay nag-augment na doon at inayos na rin po namin. Pero mas marami pa rin po. Hanggang siguro po sa susunod pang mga ilang araw ay malilinis na rin po ito. Okay. Mayora, may isang komento dito. Ang sabi po nung isa nating kababayan ay sa buwak na daw po siya matira dahil mabilis umaksyon ang LGU. Mayora, kumusta naman po ang ating mga, meron po ba tayong reported na casualty? Actually, hindi naman po. Meron po kaming casualty dito po sa Tabigi, no? Pero hindi naman po ito ang dahilan ng ating bagyo. Ito po ay may sakit na epilepsy.
Okay, wala pong kinalaman sa bagyo. Wala pong kinalaman. Ano po? Isa lamang po ito sa Barangay Tabigi. Mayora, meron pa po kayong gustong ipaabot na mensahe sa ating mga kababayan, kay Governor at sa ating national government? Sa ating gobernador, nagpapasalamat po ako at siya naman po ay lagi naman pong naka-assist sa amin at siya rin naman po ay tumatawag sa amin kung ano po ang aming ang kalagayan ng ating bayan. Sa mga national government, sana po ito pong aming deklarasyon ng state of calamity. Sana po ay matulungan niyo po kami, lalong-lalo na po ang aking mga kababayan. Maraming salamat po, Mayora, sa pagpapaunlak ng panayam at kami po ay makikibalita kapag nailabas nyo na po yung total damage ng bagyong Tisoy. Opo. Sa inyo rin po, maraming salamat at maraming salamat po sa inyo. At sa ating mga kababayan, sa aking mga constituents, wag po kayong mag-alala. At kami po, at ang aking pong sangguniang bayan, ang aking vice mayor, ay kami po ay naka-assiste at tutulong po sa inyong lahat. Magandang gabi po muli. Okay, at mula po dito sa Marinduque News ay pinapaabot po namin ang pagsaludo sa inyo sapagkat talagang very active at yung inyo pong MDRRM ay sobrang bilis po ng aksyon at ramdam na ramdam po talaga yan ng ating mga kababayan sa bayan ng Buwak. Opo, isa pa rin pong pasasalamat, lalong-lalo na po sa lahat po ng empleyado, na tumulong, Kami po ay nagkakaisa dito. Lahat po, wala pong tulugan. Dito po nagsisitulog, nagre-repack, lahat po 'yan. At siyempre po ang ating kapulisan, Yan po ay nag-a-assist po sa amin ng gusto. Lahat po sila, katulong din po namin sila na magbigay po ng relief goods at ganun din po kami po ay umiram ng mga sasakyan sa kanila. Lalong-lalo na po sa ating provincial director na si Crescencio Landicho. Nagpapasalamat po ako sa kanya sa pag-assist po niya at yung mga kapulisan po, ang mga SWAT, lahat po sila. Lalong-lalo na po ang aking OIC na si Adlawan, po. Siya rin po ay naka-assist sa lahat ng oras at dito rin po siya natutulog. Nakita ko nga ni po sa picture si Ma'am Adlawan ay naghabuhat din po ng sako ng bigas. Lahat po sila, kaya nga po ako'y nagpapasalamat sa ating kapulisan. Alam niyo po, hindi po nila kami pinabayaan. Ganon din po ang ating provincial director at ako po ay nagpapasalamat dahil kami po ay tinulungan ng SWAT, tinulungan ng kapulisan lahat po at ang BFP po. BFP rin po ay nandyan din po silang lahat. Kaya sa lahat ng empleyado, sa lahat po ng tumulong, ang aking taus-pusong pasasalamat at hindi po pinabayaan ang bayan ng Buwak. Mayora, may isa tayong kababayan dito na nagatanong kung kumusta daw po ang Puktoy at ang Balagasan sapagkat hindi pa daw po niya nakokontak ang kanyang mga kapamilya doon. Maayos naman po ang Puktoy at ang Balagasan. Ngayon po nakapagbigay na rin po kami ng mga relief goods at yun nga pong sinasabi ko na yung mga dadaanan, meron pa pong konting mga nakatumbang puno. Pero so far po ay inaayos na rin po namin. At panghuli, Mayora, hindi po ba natin kailangan ng tulong so far mula sa ating national government? Sapat po ba ang mga pagkain ng ating local government? Kaya nga po ako'y nagdeklara na ng state of calamity. Natural po kami po ay humihingi ng tulong sa kanila. Correct. Kasi po ang pondo po ng ating bayan ay hindi rin naman po sasapat. Dahil katulad po nito, yung aming first release ng mga bigas at mga canned goods na binili ay kukulangin na po kami. Okay. At kasi so far po, ang damage na po na for individuals is almost 10,890, which is equivalent to more than 20% of the total population. Yun na po ang damage namin sa individuals. At
Pagdating naman po sa families is 4,009. Ang Yun na po, laki ganun na po po pala kalaki. ng damage individual. Individual po, 10,890. Yeah. Sige Yun po. po yung nasa evacuees namin nung isang araw. Doon po. Kasama po ang women, children, pregnant women, at saka mga may disability. Yun po yung mga nandoon lahat nung nasa mga evacuation area po yun. Mayora, maraming salamat po at talagang bagamat 8:02 na po ng gabi ay talagang nagatrabaho pa rin po Ay, kayo. nandito pa po ako sa opisina. Sabi po ni Mayora ay ako ay kausapan na dahil ako'y mauwi na at ako'y pagod na. Pero si Mayora po ay kahit na yan po ay parang hindi ko nakikita na napapagod si Mayora. Ay para po sa tao ay talaga pong ganun, kita po'y magaserbisyo. At yan nga ni po si Mayor Army Carion ang talaga namang dakila at tunay na ina ng bayan ng Buwak. Maraming salamat po sa inyo. Okay. God bless po, Mayora, at maraming salamat po sa din po kayo. Ano po? Opo. Maraming salamat po, Mayora, sa pagpapaunlak ng panayam at patuloy po kita na mahingi at mahingi ng update sa bayan po ng Buwak sa pamamagitan ni Mayor Army de la Cruz Carion. At kita po ay magabalik, mga kababayan, makalipas lamang po ang ilang paalaala sapagkat asunod naman po natin na interviewin ang napakagaling naman po, isa ring napakagaling na mayor ng bayan naman ng Santa Cruz, si Mayor Doc Tonton Uy. Standby lamang po kayo, kabayan, at kung mayroon po kayong mga barangay o mga kapamilya na hindi pa rin po sa kasalukuyan na nakukontak, i-comment nyo lamang po dito sa ating live streaming at direktamente po mula sa mayor na nakakasakop po dito ay atanong po natin ang sitwasyon ng inyo pong mga kapamilya. At sa oras na 8:04 ng gabi, kami po ay pansamantalang mag-break at asunod po natin si Mayor Tonton Uy after this commercial break. Ang programang ito ay inihahatid ng mga sumusunod: Sun Cellular at Smart. Stay connected. Stay updated. Dream Favor Travel and Tours. Experience your dream tour, travel with us. Best Cafe, 8-in-1 Coffee Mix. The Buwak Hotel. Your hotel in Marinduque. Relaxing comfort like home. Villa Atelana Resort. Your resort accommodation in Maniwaya Island. Marinduqueño Association of the Capital Area, an organization of Marinduqueños in Maryland, USA. At Solomon's Bakery, kasama mo mula noon hanggang ngayon. Ako po si Jobilin de los Santos Sintay from Bulyasmin, Buwak, Marinduque. Nag-umpisa po ako minom ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix last September. That time po nakakaramdam po ako ng sakit sa dibdib, hindi po ako makatulog ng maayos.
Tuwing 12 midnight po nagigising ako, hindi na po ako makatulog hanggang umaga. Nung nag-umpisa po ako uminom ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, naging okay po yung pagtulog ko. Tapos yung paninikip po ng dibdib ko, unti-unti na po siyang nawawala. Then po yung mga konti-konting varicose sa katawan ko, napansin ko po siya na habang umiinom po ako ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, nawawala po siya, bali nag-faded po siya. Tapos po, ang kagandahan po dito sa Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, ano po siya, sugar-free po siya. Ang nagbibigay po sa kanya ng tamis is yung stevia po. Kaya, doon po sa mga katulad ko na hindi makatulog, tapos po medyo may nararamdaman sa katawan, may naninikip ang dibdib, may diabetes, meron pong ulcer, nire-recommend ko po ang Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Makakatulong po ito ng malaki sa inyo. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix, all natural ingredients. Rich in malunggay, mangosteen, guyabano, barley grass, and agaricus mushroom. No sugar added. Available in selected drugstores and groceries nationwide. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix ay mabibili rin sa mga piling tindahan sa Marinduque. Tumawag lamang sa 0908-911-9411 o kaya ay sa 0966-887-3588. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ay ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliran, hindi mapigilan. Itanim mo lang sa iyong pusong kaya mo yan. Pagkabigo at alinlangan, bumubulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isipin ikaw lamang ang may madilim na kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating Ama na siyang lumikha. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigo at alinlangan, bumubulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Sadya nga ni kabayan, kailanman ay hindi masuko ang ating mga kababayang Marinduqueño. Muli po, isang magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayang Marinduqueño. Napapaiyak ako, kabayan, habang inapanood ko yung mga picture o mga kuhang larawan sa nangyari naman pong bagyong Tisoy sa ating lalawigan. Alam niyo po kahapon kung bakit hindi ako sumalang, kung bakit si Adrian po ang sumalang, dahil hindi ko po kayang sumalang. Ako po ay natulo ang luha. Ang hirap at ang sakit pong makita na ilang araw bago sumapit ang Pasko ay ganito po ang magiging sitwasyon ng ating mahal na isla ng Marinduque. Alam ko po, kabayan, kailanman ay hindi masuko ang ating mga kababayang Marinduqueño sa laban na ito. Sa tulong po ng bawat isa, kabayan, tayo po ay muling mabangon, tayo po ay muling masulong,
Masulong ngani baya mandin kita, kabayan. At gusto ko pong pasalamatan personally sapagkat inactivate po namin yung aming kampanya, ang Sulong Marinduque Campaign, kung saan po ay plano naming magbigay, gift giving po ito para sa ating mga kabataang Marinduqueño. Sapagkat sa ganito pong mga pagkakataon, ang pinaka-apektado po ay ang ating mga kabataan. Ang mga bata po, lalo na po at malapit na po ang Pasko. So plano po naming mamigay sa kanila ng kaunting pang Noche Buena. At maraming salamat po sa tumugon. Isa po rito ay ang aking kapitbahay na nandyan na po sa Norway, si Ate Rosalinda Palomares Hizel Mijet, na nandyan po sa Norway. Maraming salamat, Ate Rosal. Wala pong ibang magatulungan kundi ang ating lokal na gobyerno, kundi ang bawat isa, kabayan. Kaya kung kayo, kabayan, ay may kaunting blessing na gustong i-share sa ating mga kabataan, tawagan nyo lamang po ako sa 0925-88-59-578. Ulitin ko po, 0925-88-59-578. Para bago po magpasko, siguro mga December 23 or December 24, ay personal po nating aabot dun sa mga bata, yun atin pong regalo, para pagdating naman po ng Pasko, ay makita natin sa kanila ang ngiti sa kanilang mga labi. Samantala, ipinapaabot po ni Mayor Livelo, bukas na lamang po natin siya interviewin sapagkat yung datos po nila ay inaayos pa po niya para pag humarap daw po siya sa inyo, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga taga-Mugpo, ay maayos po yung datos na present niya po sa atin. Gayon pa man ay pinapaabot po ni Mayor Livelo ng bayan ng Mugpo na ang lahat po ng paraan ay inagawa po ng kanyang opisina upang maabutan po ng tulong ang kanya pong mga constituent, ang mga Mugpugenyo. Samantala, pilit po nating inatawagan si Dr. Tonton Uy. Nag-confirm po siya kanina na interviewin po natin siya live, subalit hindi pa po siya nasagot sa atin pong tawag. Gusto ko munang batiin ang lahat ng ating mga kababayan na patuloy na nanunood dito sa ating live streaming. Unahin natin si Dita Azucenas Roldan na nanunood ngayon. Good evening po, kumusta po sa Barangay Kamandugan sa Santa Cruz? Wala pa po kasi akong kontak hanggang ngayon sa aking mga kapamilya. Ako po ay nag-aalala na. Si Lynn Familara ay nanunood, may balita po ba kayo sa Barangay Bakhaw, Ilaya, Gasan? Gusto ko pong malaman dahil nag-aalala po akong maigi para sa aking mga magulang at mga kapatid. Maraming salamat po, nanunood po ako mula sa Laguna. At kung kayo po ay may mga kababayan o mga kamag-anak po na hanggang sa ngayon ay hindi pa po ninyo nakokontak o natatawagan, i-komento po dito sa ating live streaming at pilit po nating pilit po kitang makikipag-coordinate sa mga lokal na pamahalaan kung na mga nakakasakop doon sa inyong mga kapamilya, mga kamag-anak, para ipaabot po natin ang inyo pong mga personal na concern. Si Jason Malalad Hermosa daw ay natangis habang inapanood itong ating inapakita na situational report sa ating background.
Christine Fabrero is also watching in Villaruel. Magandang gabi po sa Kamandugan, Santa Cruz. Hanggang ngayon po ay hindi pa po ako nakakakontak. Ako po ay nag-aalala na sa kanila. Watching po ako sa Macau. Mantal Jonel, nanunood sa Tigwi po ay may kuryente na po. Wala na po kasi akong contact sa kanila. Ang bayan pa lamang po ng Buwak ang meron pong supply ng kuryente sa kasalukuyan. Sana ay magkaroon na rin ng electricity sa Tansa Buwak para naman sa mga estudyante na nag-boarding house. Dahil pinili na lang nilang magstay instead na pumaroon sa kani-kanilang tahanan dahil naman sa masamang lagay ng panahon, sabi ni Ana Marie Lucas. Sabi ni Sally Distor, kumusta po sa Barangay Tambangan? Sabi ni Frady Baltero, magandang gabi po. Tanong ko naman po ang sitwasyon sa Barangay Bamban sapagkat wala pa po akong contact sa kanila. Sabi ni Ana Marie Lucas, natutuwa po ako, malaking bagay ang nagagawa ng MNN ng Marinduque News sapagkat nakaka-update po kami sa sitwasyon ng ating bayan, ng ating lalawigan. Kudos po sa inyo. Ingat po kayo lagi. Maraming salamat po. Ang sarap tumira sa Buwak, mabilis ang aksyon ni Mayora. Hindi katulad ng ibang mayor, aksyon lang, wala namang gawa. Watching from Tagaytay. Sabi ni Christopher Rodriguez. Sabi nga ni Mayor Vicky Laulim ay lahat po ay kanilang inagawa, pero dahil sa napakadami po ng affected communities and families and individual ay talaga pong hindi na ari ang kanilang mga katawan. Kaya medyo pasensyahan nyo lamang po. Dagdagan po natin ang pasensya sapagkat ang nangyari pong bagyo ay hindi lamang po isang bayan ang tumama. Hindi lamang po isang barangay ang tumama. Hindi lamang po isang pamilya ang naapektuhan. O hindi lamang po isang barangay ang tinamaan. Bagkus ito po ay buong Marinduque. Kaya ang bawat lokal na pamahalaan po, ang atin pong mga mayor, ay nahingi po sa inyo ng kaunting pasensya. Dumulog lamang po kayo sa kanila sapagkat kayo naman po ay aasikasuhin, kayo naman po ay aintindihin. Litong-lito sa mga panahong nais mong malimot, bakit bang bumabal? Sabi ni Anlin Makarang Maso, bangon mga kalalawigan, huwag mawawala ng pag-asa, nanunood ako mula sa Holy Land. Kumusta po kayo sa Talawan? Bakit ako'y napapaiyak pag naririnig ko ang Barangay Talawan? Alam nyo po, ang Barangay Talawan ay isang barangay po na napakalayo sa bayan po ng Torrijos. Ito po ay napakalayong lakarin at puntahin. At ang daan po dito ay sira po, ay hindi pa po maayos. Kaya noong nabasa ko po at nangungumusta ko na sa bayan ng Talawan, yun po nga nandito sa National Road ay ang hirap pong kontakin. Paano pa po yung mga kababayan natin na nandyan sa Talawan? Kung may mga kababayan po kita na nanunood, nakikinig dito sa ating programa na nandyan sa Talawan, mangyari pong ibigay nyo sa akin ang contact number ng barangay captain at aalamin po natin ang current situation dyan sa barangay na yan. Napakalayo po niyan. Ako talaga naman. Hindi po kaya ang regular na jeep kapag maparoon po ng Talawan. Ang nasakyan po dyan ay yung bago po makaparian, kailangang sakyan mo po ay yung truck ng army para po makaparoon sa pinakabarangay ng Talawan. At tawagan po muna ulit natin si Mayor Tonton Uy, ang working mayor, ang mayor po ng bayan ng Santa Cruz. Kanina po ay nagkonfirma na, siguro ay nainip dahil marami pa po sigurong inagawa at inaatenda na concern. Pero mukhang nandyan na po sa linya si Mayor Tonton Uy.
Mayor, magandang gabi po. Welcome po sa Marinduque News at maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Alam po namin na sobrang busy ninyo upang attendan ang mga concern ng ating mga kababayan dahil ang bayan po ng Santa Cruz ang isa sa ang pinakamaraming populasyon sa buong lalawigan. Mayor, magandang gabi po. Ay, magandang gabi po, Miyong. Good evening po sa lahat ng iyong mga taga-subaybay. Sa lahat ng Mayor, kumusta po? Unang-una, kumusta po kayo? Okay naman po at ngayon pong araw ay maganda na ang panahon. Uminit na and then regular ng trabaho ng ating government tsaka yung private offices. Ang wala lang pong pasok syempre ay di yung mga schools, both private and public. Pero bukas, regular na rin po. So, ngayon pong araw ay nagpatuloy po yung ibang kasamahan ko kahapon sa pag-clearing dyan sa District 6. Yun po yung papunta sa Marcaper dahil hindi po passable. Yun po yung isa sa pinakamahirap na karsada sa buong Marinduque sa ngayon. Dahil siyempre hindi po ma-maintain dahil matagal na panahon na ito ay hindi nagagalaw at private property. Pero recently po, sa tulong po ng ating provincial government kay Governor Presby Velasco, ay napasimulan po niya na ito ay ma-maintain. Nagkaroon po ng regraveling at saka nagkaroon po ng inayos, pinison, and then nilagyan po ng mga graba. So, pasalamat po tayo. Pero, inabot naman po uli ng bagyo at may mga puno po na mga nakahambalang sa karsada. Pero kanina pong alas 3, nag-text na po sa akin si Father Joben. Si Father Joben ay nag-text po na nagpasalamat at na-clear na daw po. Sabi ko, ay welcome po at yan po na may parte ng trabaho po natin. Ayun. Mayor, nabanggit niyo po yung atin pong mga kakalsadahan sa bayan ng Santa Cruz. So far, as we speak po, Mayor, ay passable na po baga? Opo, bali, siguro po mga 90 to 95% na po na passable. Ang hindi na lang po siguro kumasigurado yung mga interior na mga karsada, yung mga tertiary roads. So, doon sa mga sitio-sitio, at sigurado po na yan po ay dadalhin ng request o report nila hanggang bukas. Ngayon po kasing araw ay may mga natanggap na po kitang mga updates tungkol po sa mga yung total number of evacuees, ilang pamilya po ang mga naapektuhan. Pero hindi pa rin po kompleto. Katulad po sa mga kabahayan, ilan po ang nag-report na kanina, parang alas 3 ng hapon, ay parang 8 barangay pa lang po yung kompleto. Pero ngayon pong 5 p.m. nadagdagan po. Nadagdagan yung number of houses damaged. So, ayun. Mayor, yun pong mga nilikas ninyo, yung mga nagpunta po sa evacuation center, nakabalik Opo. na po baga, Mayor, sa kanilang mga tahanan? Opo, sa kabutihang palad po, kahapon po, habang nag-clearing po kami, dito po sa parting Kanluran, yan po ay dito sa Lipa, Landi, Aturan, hanggang Lusog, Dolores, Lamesa, ay kami po ay nakapag-clearing po dyan. So, kahapon po ng hapon, ay nagsimula na pong magsi-uwian yung ating pong mga kababayan sa kanilang mga bahay dahil medyo tumahimik na po ang panahon kahapong hapon. Opo, kumusta naman po, Mayor, yung damage po ng bagyo sa bayan ng Santa Cruz? Alin po yun? Yung mga damage po, yung pinsala po. Pinsala. Overall po, masasabi ko po na ito pong bagyong ito ay sa awa ng Diyos ay hindi kasing lakas ng dumaan noong 2016 na si Nina. So, mas mahina po ito compared noon. Marami pong puno na
na natumba rin dito, pero yung damage po ay hindi ganong kasing tindi. Ano po, ang natamaan lang po na major na infrastruktura ng Santa Cruz ay may dalawang main line po na transmission line ng tubig mula po sa source sa bundok ang nadagana ng puno ng nyog. At kanina po, nung nagamiting kami uli, kaninang alas 3, ayos na po yung isa, yung sa Kinyaman, yung isa po ay sa Libho na lamang. Pero sa tingin ko po, ngayon po ay tapos na rin po yun. Nagpalit lang sila ng tubo. So yun po yung major infrastructure na naapektuhan. Wala po namang bridge na nasira, wala naman pong karsada na unpassable, lahat po ay na-clearing at nadadaanan na po ng mga motorista. Para po sa update lang ng ating mga kababayan, simula po doon sa pinost ko na page sa Facebook, hindi ko na po in-update uli at nag-uwian na yung mga tao. Pero ang total number of families na po natin na nag-evacuate sa iba't ibang evacuation centers, kanilang barangay at sa bayan, sa Tamayo Training Center, ay 1,352. Ito po ang bumubuo ng 4,993 individuals na lumikas sa kanilang mga tahanan. Na lahat po naman ay nakauwi na po sila lahat. Kahapon pa nagsimula. Mayor, as to the total damage po, meron na po baga kayong datos? Opo, meron na po. Ito po ay partial pa lamang ha. Baka ito po ay mga 1/3 pa lamang ng mga nag-report kaninang alas 5. 42 totally damaged houses and 1,449 partially damaged houses. Yan po ay as of 5 p.m. Pero bukas po, sigurado pong mas madami nang magsasubmit ng kanilang mga reports. Katulad po ng sa agricultural, bukas pa rin po makokolate ang lahat ng submission nila. Kasi po, paring Miyong, ang reporting po ng mga tao supposedly dapat sa barangay ay alam na nila yung sanay na sila sa kung sino yung taong assigned dito. Usually po ang inire-report po dyan, evacuees. Number of individuals at saka yung pamilya. Pangalawa po, yung mga bahay. After po ng bagyo, yan po ay dapat kanya-kanyang kagawad na per sitio. Sila po nag-a-assess nung partially damaged at saka totally damaged. And then yung pangatlo pong report, yan po ay yung sa agricultural o crops o mga livestocks. So sa mga naapektuhan ng mga pangkabuhayan naman ng ating mga kababayan. So sa akin pong initial na assessment kanina ay marami pa pong barangay ang hindi po automatic ang kanilang gawain dito. Kaya may plano po kami na sa February ay magkakaroon na po ng training uli ang ating Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Ito po yung tinatawag na parang DNA, Post-Disaster Assessment, something like that. Nakalimutan ko lamang yung N. So tuturuan po uli ang ating mga kabarangay para automatic na po at saka within 24 to 48 hours ay makapag-submit na rin po sila ng reports. Mayor, as to the amount naman po ng pinsala, kasi ang bayan po ng Buwak ay meron ng initial na amount na inilabas, nasa 198 million if my understanding is correct. Kumusta po sa bayan ng Santa Cruz? Ay balik ganito po sa Santa Cruz po ay kaunti lang po talaga ang mga properties na sa tingin ko na naapektuhan. Ang naapektuhan lang po dito ay yung mga houses made of light materials. So hindi ko pa po wala pa po kaming initial assessment. Bukas pa po ako makakapagbigay sa inyo ng as to the amount or damage na kuha po natin mula dito sa bagyong ito. So bukas pa po ako makakapagbigay dahil kaunti pa po ang actually sa agriculture po, wala pa pong damage report na ipapadala sa ating munisipyo.
Mayor, as to the casualty naman po, meron na po baga tayong mga reported na casualty? Ayun, sa awa po ng Diyos at sa kahandaan po at sa pagbabantay at pagmamatsyag ng ating pong volunteers, kasama po yung Municipal Dream Office, ang kapulisan, ang ating pong mga Fire Bureau, ang ating mga volunteers na mga riders, yung Elite Lions, ang ating pong Office of the ang ating tourism office, at lahat po ng departments na nag-encamp doon sa dalawang Alpha and Team Bravo ay sa awa po ng Diyos wala pong na-report tayo na nasaktan o namatay nitong nakaraang bagyo. So zero casualty po kita. Yan naman po ang pinakamagandang balita, Mayor. Opo. Ibig sabihin ay naging maganda rin po, Mayor, yung inyo pong monitoring at the same time yung paalaala po ninyo na ginawa para sa ating mga kababayan para hindi na po maranasan yung hindi magandang o magtungo sa isang hindi magandang sitwasyon. Opo. Actually po, yan po yung pinakang magiging magandang epekto ng early preparation po at saka yung early dissemination of information. So nagkaroon po kita ng Huwebes pa lang po ay kita po ay nag-gradyo na at kita po ay nagkaroon pa rin po ng sulat sa lahat ng mga barangay officials and kita po ay nagkaroon pa po ng bandilyo. So wala pong excuse na hindi po nila alam ang papadating na bagyo kaya nakapaghanda po. At saka napansin ko po kami yung nito ngayon, sabi rin po ng ating municipal planning officer na si Ate Tina Palomares, ay ngayon daw po niya napansin na especially dyan sa mga taga-munisipyo, ay natutuwa po siya dahil very cooperative yung binuo naming team. So meron kaming Team A at saka Team Bravo. Yung po ay dito sa munisipyo yung Team A, Team Bravo po ay sa Tamayo Training Center. At yung mga, kumbaga sila po ay very, siguro po na i-stimulate na natin yung voluntarism na ina-advokasya po natin. Na lahat ng tao ay mayroong obligasyon sa kapwa na maging handa at handang tumulong sa anumang oras. At ang isa pa pong napansin po namin ay yung mga tao po ngayon ay mas ready na iwanan ang kanilang bahay. Hindi po katulad noon na parang pakapilitin mo pa sila na lumikas at pumunta muna pansamantala sa kanilang mga evacuation designated areas. Ngayon po ay madali, sila na po ang nag-volunteer na sila po ay maparoon sa safe at ligtas na lugar. Maraming salamat, Mayor, sa talaga namang continuous monitoring para sa ating mga kababayan. Mayor, may nagatanong dito sa ating live streaming kung kumusta daw po ang Barangay Kamandugan sapagkat hindi pa daw po nila nakokontak yung kanilang mga mahal sa buhay. Nag-aalala na daw po sila. Okay. Sa Kamandugan po ay sila po ang aming bisita kahapon dyan sa Municipal Gymnasium. Sila po yung pinasundo namin at Opo. Yes, Mayor. Okay, medyo nawala si Mayor. Hello. Yes, Mayor, go ahead po. Mandugan, sila po yung aming evacuees sa munisipyo kahapon. At sa kabutihan palad naman ay sila po ay naihat din po kahapon ng hapon. Mayor, medyo nagkakaroon tayo ng technical problem dito sa ating live streaming. Balikan po natin na si Mayor sa mga ilang sandali lamang po. Ating tawagan ulit si Mayor. Medyo nagkakaroon lamang po kita ng problema. Pero balikan muna natin itong ating mga kababayan
na nanunood dito sa ating live streaming, kagaya ni Grace Pastrana Estrada, nagatanong kung kailan mabalik ang kuryente. Sa pagdating po sa kuryente ay ang ating interviewin ay si GM, General Manager po ng Marelco, para direktamente po mismo maitanong po natin sa kanila kung ano po yung inagawa nilang update para naman po maibalik agad ang supply ng kuryente sa ating probinsya. Pero ang masasabi ko lamang po ay sinasaluduhan po natin ngayon sa pagkakataong ito ang Marelco, sapagkat kahapon pa po hanggang gabi, hanggang hapon ay patuloy po talaga silang nagatrabaho, lalong-lalo na po yung sa backbone area, dahil yun po yung unang kailangang ma-store. So muli po, balikan po natin sa inyo po mga concern pagdating po sa kuryente. Kausapin po natin direktamente si GM Sol o si Engineer Sol, ang General Manager po ng Marelco. Samantala, muli pong nagabalik sa linya ang ating butihin at ang ating working mayor ng bayan ng Santa Cruz, si Mayor Tonton Uy. Mayor... Opo, magandang gabi po ulit. Naputol po tayo kanina. Opo. Mayor, yung pong napag-usapan natin kanina tungkol po dun sa mga taga-barangay Kamandugan, kumusta po sila? Bali ganito po, kahapon po, mga taga-barangay Kamandugan sa Sitio Carayaw po yung ating evacuees. Sila po ay nasa 92, pati mga bata. At sila naman po ay naipahatid na rin natin kahapon-hapon ng ligtas at maayos naman sa kanilang bahay ulit. So sila po ay parang nagkaroon ng 24 hours of stay dyan sa ating municipal gymnasium. At maayos naman po silang nakatulog, na-distributan po natin sila ng yung pinakambanig, okay? At sila naman po ay naging maayos ang pagtigil doon. So may pakain din po kita, may pamerienda, at kahit brownout po doon, ay kita po ay may ilaw naman at katabi ng munisipyo po yung municipal gymnasium. Opo. Mayor, pagkatapos nyo pong maanalisa at makagawa ng assessment regarding po sa total damages ng Taipong Tisoy, ay inaasahan po ba, kagaya po ng bayan ng Buwak, na magdeklara rin po ang bayan ng Santa Cruz ng state of calamity? Bali, sa initial assessment ko po kanina sa pakikipag-usap ko sa ating MDREAM officer ay parang hindi po kami magko-qualify doon sa requirements bago mag-declare po ng state of calamity. So medyo mas siguro pong kita ay napaswerte ng kaunti na hindi masyadong nabomba po kita ng hangin ni Tisoy. Kaya po siguro po ang mas malaking apektado lang sa mga taga-bayan ng Santa Cruz ay yung mga agricultural properties po nila. Pero pagdating po doon sa ibang mga properties ay hindi naman po, at wala pong major infrastructure na para masabi natin na mag-deklara ng state of calamity. Pero ang balita ko po, na gusto ko lang pong ibalita sa inyo, nagpapasalamat po ang munisipyo ng Santa Cruz at ang inyong lingkod kay Governor Presby, dahil kanina pong bago mag-alas 5, siya po ay dumaan sa opisina po, sa aking opisina sa munisipyo ng Santa Cruz, at siya po ay personally na nakipag-ugnayan po sa amin. So naabutan po niya at inantay namin siya doon sa aming meeting, at nakapagpalitan po kami ng mga impormasyon. At nabanggit nga po niya ay ang Buwak daw po. At hello Mayor. Medyo nawala na naman si Mayor sa ating linya. Hello po. Ayan, Mayor, go ahead po. Ayan, opo. So si Governor po kanina balita na banggit po na siya. Medyo nagkakaroon ng problema si Mayor. Talagang sa pagkakataong ito ay medyo mahirap pa ang ating ang mga linya ng signal. telecommunication.
Opo, Mayor. Naririnig nyo na po? Opo, naririnig na po namin kayo, Mayor. Ayan, opo. So, siguro po, ang parang nabanggit lang ni Governor kanina, baka daw po ang Torrijos at saka Angasan ay magdeklara rin. Yun po yung nabanggit lang niya. Pero sa Santa Cruz po ay parang hindi pa po kami makakapagdeklara unless we already have gathered all the necessary, yung mga reports coming from agricultural sector. Dahil if there is at least 30% of agricultural areas affected by or damaged by the typhoon, that is already an indication that we can declare state of calamity in our town. Sa ngayon po, dahil hindi pa kompleto, ay malalaman po siguro natin hanggang bukas, hanggang makalawa. Ano? Pinapakita po namin ngayon sa aming monitor, Mayor, yung na kayo mismo yung natulong para maghawan noong mga puno po na natumba sa inyo pong nasasakupan, sa inyo pong barangay. Opo. Mayor, opo, pinapakita po dito na isa sa may pinakamalaking naapektuhan na yung sektor po ng agrikultura. Opo. Mayor, meron pa po kayong gustong ipaabot sa ating mga kababayan? Gusto ko lamang pong magpasalamat sa ating mga kababayan na nandito sa Marinduque at nasa iba't ibang lugar na nanalangin po para sa ating lalawigan at para sa ating bansa. Napakalaking bagay po na kita po ay guided ng ating pong Panginoon Diyos at kita po ay naging listo at naging handa, kaya naging hindi po grabe ang epekto dito sa ating lalawigan. So maraming salamat po at alam ko po na ang ating pong mga kababayan, lalo tigit yung mga medyo maaluan ang kanilang pamumuhay, ay bukas palad at handa ring tumulong, lalo't lalo na sa mga iba't ibang parte po ng mga barangay na masigit na naapektuhan, katulad po ng Sabuak, nag-declare po sila yata ng yung sa state of calamity at sa ibang bayan man. Opo. So, Mayor, may isa po tayong kababayan na nagpasalamat po sapagkat hindi pa daw po niya nakokontak yung kanila pong mga kamag-anak, pero dahil narinig po nila yung boses ninyo at narinig po nila mismo yung update mula po sa inyo na ang bayan naman po ng Santa Cruz ay hindi naman po pala masyado affected at wala naman pong mga reported casualty, ay makakatulog na daw po siya at hindi na daw po siya mag-aisip pa para sa kanya pong mga kapamilya na hindi niya po makontak hanggang sa kasalukuyan. Ay, opo, salamat naman po. Yan po ang malaking bagay na ginagawa po ng inyong tanggapan. Kami yung Marinduque News Network na nakakapagbigay ng madaliang at agaran pong impormasyon sa ating kababayan. Yung pong sa taga-Kamandugan, pretty safe po yung inyong mga kababayan at inihatid po ng ligtas sila kahapon. Opo, Mayor. At gayon din po, Mayor, yung mga taga-Barangay Dolores ay nagapaabot po sa inyo personally ng pasasalamat sapagkat agaran daw po ang tulong ninyo sa kanilang barangay. Ay, opo. Kami po ay umikot po kahapon hanggang Lamesa sa pag-clearing operations at okay naman po. Marami naman pong natulong sa atin. At ito naman po ay kahit ako'y konsyel pa noon at hindi pa konsyel, meron po akong binuo dati na samahan. Ito po yung Marvel, Marinduque Response Volunteer and Explorers League, kung saan ako po ang presidente na to. So kami po sanay nang rumesponde sa mga na-aksidente. Nung hindi pa nga politiko si Vice Governor Bacoro, na disgrasya yan sa Lamesa, nahulog sa bangin yung sasakyan niya, hindi naman kalaliman, ay kami po ang rumesponde din po agad nung time na yon. At nung ako po'y konsyal pa, ay talagang mahilig na po akong mag-power saw. Ako po mismo ang nag-power saw ng mga kahoy na nakaanot. Ay, Boy Scout po tayo eh. So kita po hindi na nag-aantay na kita autusan, kita po'y nag-akusa na kumilos. At wala namang po pagkakaiba kung mayor o hindi ka at ikay pwedeng tumulong, ay matulong po kita. Yun po ay talagang trabaho po at obligasyon ng bawat mamamayan na makatulong sa kapwa. Maraming salamat po. Gayon din po, Mayor, ay ang pasasalamat po ni Mel
sino ito, Mel Fropogo Perlas ay ipinapaabot po sa inyo sapagkat siya daw po ay maalis na ang isipin ngayon na nabalitaan niya mula sa inyo na walang nasaktan sa inyo pong bayan na nasasakupan. Muli po, Mayor, baka meron pa po kayong mensahe na gustong ipaabot sa inyong mga constituent, pasalamatan at hiling sa ating gobernador at sa ating national government. Go ahead po, Mayor. Ay, opo. So, una po ang aking pasasalamat sa ating mga kababayan sa kanila pong panalangit, kanilang paghanda. Pangalawa po, papasalamat din po tayo sa ahensya ng munisipyo sa Duwang gabi po na kami po ay nag-in-camp dyan sa munisipyo at sa Tamayo Training Center at naramdaman ko po sa kanila yung eagerness po nila na mag-volunteer. And at the same time, magpapasalamat po tayo kay Governor. Siya po ay dumaan kanina at pinakita at pinaramdam po niya sa atin yung kanya pong pag-alala bilang ama ng lalawigan. Nahanda po siyang tumulong sa abot na makakaya ng ating provincial government. At siyempre, sa inyo pong tanggapan, kami yung sa iyo pong napakagandang programa na malaki ang naibibigay na tulong at serbisyo sa pagbibigay at pagpapaabot po ng balita sa pinaka mabilis na panahon at oras. So, yun lamang po at panalangin ko po ng ating bayan ng Santa Cruz at ang lalawigan ng Marinduque at ang buong bansa ay patuloy po na makabangon sa mga pagsubok po ng kalamidad na lagi pong nadalaw sa ating bansa. So, God bless everyone po at maraming salamat. Muli po, maraming salamat, Mayor Tonton Uy, at gayon din po, please extend my regards sa inyong napaka-supportive din at talaga namang napakamahal ang ating mga kababayan sa bayan ng Santa Cruz, na every time na ako ay mahingi po sa inyo ng update ay siya ang una kong inalapitan, ang inyo pong mahal na asawa na si Tita Susan Arellano Uy. Maraming salamat po. Thank you po. God bless. Alright. At muli po, iyaan po ang tinig ng atin pong butihing mayor ng bayan po ng sa bayan ng Santa Cruz. Walang iba po kundi si Mayor Tonton Uy. At kung may mga gusto pa po kayong ipaabot sa ating pamahalaan, i-comment nyo lamang po dyan sa ating live streaming. At muli po ay bukas naman po ay ahingan po natin ng update. Medyo nahuli lamang po yung binigay na confirmation ng atin pong butihing acting governor at mahal na bukal na si Bukal Adeline Angeles ng 1st District. Medyo kita ay naubo dahil sa lamig naman ng panahon na na-experience natin. And by the way, kanina po ay hiningi din natin ang update ni Bukal Adeline Angeles. Subalit medyo huli na po ang kanyang confirmation, kaya bukas na lamang po natin balikan. At gayon din po ang ating interview sa mayor naman po ng bayan ng Mugpog na si Mayor Livelo, sapagkat kanina po ayon sa kanya ay inaayos pa niya yung mga datos para pagharap po niya sa atin, sa inyo po, sa kanyang mga kababayan ay maayos po yung datos na maibigay po sa ating lahat. At gayon din po ay kakausapin din po natin at hihingan din po natin ng latest update ang mayor naman po ng bayan ng Buena Vista bukas din po. At sa bayan din po ng Torrijos, ano pang bayan ang kailangan nating makapanayam para mawala na ang pangamba ng ating mga kababayan na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin po nakokontak ang kanilang mga mahal sa buhay. At bukas din po natin kapanayamin ang PDRRM
chairperson na si Bukal Adeline Angeles. Samantala, kabayan, kung gusto nyo pong magpaabot ng tulong sa ating mga kababayan ay inactivate na po namin ang aming Sulong Marinduque campaign. Maaari po kayong mag-donate. Nakapin po yan sa ating social media account, sa ating Facebook, facebook.com/marinduquenews. Dahil pangarap po natin na mabigay ng regalo sa ating mga kabataan, sa mga bata po bago sumapit ang Pasko, dahil batid at alam po natin na sila ang pinaka naapektuhan nitong bagyong Tisoy na ito. At batiin na rin muna natin ang ating mga kababayan na nanunood. Carlos de Guzman Jr., pa-update naman po sa Malibago. Bukas po natin bigyan kayo ng update regarding sa sitwasyon po ng Torrijos, sapagkat hanggang sa kasalukuyan po ay wala pa pong signal ang Globe sa bayan po ng Torrijos. Si Sir Obet Macdon po yung MDRRM officer ng bayan po ng Torrijos, ay Globe yung number. Hanggang sa ngayon po ay hindi pa po nagaring yung kanya pong telepono. At gayon din po sa bayan ng Buena Vista, bukas po natin ahingin ang update. Si kabayang Laila Perder ay nanunood mula dyan sa Germany. Corazon Rehencia, magandang gabi. Grace Pastrana Estrada, Jason Malalad Hermosa nanunood. Adeline Sotibla, magandang gabi. Kailan po magkakaroon ng kuryente? Ariel Patitico, ano po ang balita sa Barangay Malibago? Edgardo Muhi Salazar nanunood. Yanong dilim sa buong Marinduque. Nalubog, nalitaw ang signal ng mga telecommunication. Kaya po, dagdagan po natin ang ating pasensya, sapagkat talagang hindi po agad-agad maibalik ang telecommunication. Pero tumutok po kayo dito sa ating programa sa Marinduque News upang sa tuwi-tuwi na ay makakuha po kayo ng update sa pinakahuling kaganapan, sa pinakahuling balita sa ating probinsya ng Marinduque. At sa oras na 8:53 in the evening, ako po si Romeo Mataak Jr. nakakasama nyo dito naman po sa Marinduque News. At samantala mga kababayan, sa lahat po ng nagatanong, ang lahat po ng biyahe ng barko sa pantalan po ng Balanacan, sa pantalan po ng Buyabod, gayon din po sa pantalan ng Kawit, lahat ng yan po ay balik na sa normal base po sa ating interview na isinagawa naman sa substation commander ng Balanacan Port, si Chief Denmark Cueto.
At para po sa balita, tungkol po doon sa lalaki na nabagsakan po ng puno ng niyog sa Gasan. Narito po ang detalye. Sa gitna ng hagupit ng bagyong Tisoy, patay ang isang lalaki matapos mabagsakan ng puno ng niyog sa bayan ng Gasan, Marinduque. Kinilala ang biktima na si Bernabe Lundag, 38 anyos at residente ng Barangay Pangi sa nabanggit na bayan. Base sa impormasyon na nakuha ng Marinduque News ng ating correspondent na si Adrian Rosales, sa kasagsagan ng bagyo ay lumabas umano ng kanilang tahanan si Lundag upang mamulot at tipunin ang mga nahulog na bunga ng niyog. Subalit habang namumulot ay isang puno ng niyog ang bumagsak na tumama sa biktima. Wala ng buhay ng datna ng mga rumespondeng kagawad ng barangay si Lundag. Samantala, patuloy nating ibigay at batiin ang ating mga kababayan na nanunood ngayon. Si Kabayang Laila Perder ay nanunood rin. At para po sa balita na may kaugnayan sa Marinduque, ugaliin lamang po ninyo na bumisita sa ating website ang www.marinduquenews.com. Sundan po ako sa aking official Facebook account, ang facebook.com/Marinduque News. Gayon din po ang official Facebook account ng Marinduque News, ang facebook.com/Marinduque News. At ang akin pong personal Facebook account pala ay facebook.com/Romeo Mataak Jr. At para naman po sa detalye ng ating balita, hinggil naman po sa pagdedeklara ng state of calamity ng bayan ng Buwak, narito po ang detalye. State of calamity idineklara sa Buwak, Marinduque. Isang araw makalipas manalasa ang bagyong Tisoy, agad na nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Buwak sa Marinduque. Sa resolusyon na ipinasa ng Sangguniang Bayan ng Buwak ngayong Miyerkules, Desyembre 4, sinasabi na umabot sa 198 million pesos ang inisyal na pinsala ng bagyo sa taniman, kabuhayan, infrastruktura at komersyo sa nasabing bayan. Ayon pa sa resolusyon, 60% mula sa 61 barangay na nasasakupan ng pamahalaang bayan ng Buwak ang lubhang napinsala ng bagyong Tisoy. At para po sa iba pang mga balita, Marinduque.
ugaliin lamang po na bumisita sa ating website, ang www.marinduquenews.com. Sundan kami sa aming Facebook, facebook.com/marinduquenews, sa aming Twitter, twitter.com/marinduqueños, gayon din sa aming Instagram at YouTube. At muli po, ako po si Romeo Mataak Jr. kasama ang aming mga correspondent, Adrian Rosales, JM Forcado, at lahat ng bumubuo sa Marinduque News. Ako po ay pansamantalang nagpaalam sa inyo. Magkakitaan po kita muli bukas sa kaparehas na social media account, sa kaparehas na istasyon. Ito po ang Marinduque News. At patuloy niyo pong ipagdasal ang ating mga kababayan na malagpasan ang pagsubok na ito, kabayan. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ay ang iyong mundong ginagalawan? Buhay ay sadyang ganyan, suliran, hindi mapigilan. Itanim mo lang sa iyong pusong kaya mo yan. Pagkabigo at alinlangan bumubulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko kapalaran, ika'y hindi tatalikuran ng ating Ama na siyang lumikha. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigo at alinlangan bumubulo sa isipan. Programang ito ay inihahatid ng mga sumusunod: Sun Cellular at Smart. Stay connected. Stay updated. Dream Favor Travel and Tours. Experience your dream tour. Travel with us. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. The Buwak Hotel. Your hotel in Marinduque. Relaxing comfort like home. Villa Atalana Resort. Your resort accommodation in Maniwaya Island. Marinduqueño Association of the Capital Area, an organization of Marinduqueños in Maryland, USA. At Solomon's Bakery, kasama mo mula noon hanggang ngayon.
po si Jobilin de los Santos Sintay from Bullias Minbuak, Marinduque. Nag-umpisa po ako uminom ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix last September. That time po nakakaramdam po ako ng sakit sa dibdib, hindi po ako makatulog ng maayos. Tuwing 12 midnight po nagigising ako, hindi na po ako makatulog hanggang umaga. Nung nag-umpisa po ako uminom ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, naging okay po yung pagtulog ko. Tapos yung paninikip po ng dibdib ko, unti-unti na po siyang nawawala. Then po yung mga konti-konting varicose sa katawan ko, napansin ko po siya na habang umiinom po ako ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, nawawala po siya, bali nagpe-faded po siya. Tapos po, ang kagandahan po dito sa Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, ano po siya, sugar-free po siya. Ang nagbibigay po sa kanya ng tamis is yung stevia po. Kaya, doon po sa mga katulad ko na hindi makatulog, tapos po medyo may nararamdaman sa katawan, may naninikip ang dibdib, may diabetes, meron pong ulcer, nire-recommend ko po ang Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Makakatulong po ito ng malaki sa inyo. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix, all natural ingredients. Rich in malunggay, mangosteen, guyabano, barley grass, and agaricus mushroom. No sugar added. Available in selected drugstores and groceries nationwide. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix ay mabibili rin sa mga piling tindahan sa Marinduque. Tumawag lamang sa 0908-911-9411 o kaya ay sa 0966-887-3588.